Habemus Papam. Ngayong araw, pinangunahan ni Pope Leo XIV ang kanyang unang misa bilang Santo Papa. Saksi si Connie Sison. Ilang sandali pagkatapos mahirang ng bagong Santo Papa, sinalubong siya ng palakpakan ng mga kardinal habang palabas ng Sistine Chapel. Taimtimding nanalangin si Pope Leo XIV. Bumisita rin siya sa lugar sa Roma kung saan siya tumira ng ilang linggo. Nanalangin at nagbigay siya ng basbas sa mga naroon. Ngayong araw, pinangunahan ni Pope Leo XIV ang kanyang unang misa bilang Santo Papa. Dito, nagsalita siya ng Ingles sa homily. Begin with a word in English and the rest is in Italian. But I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done. Mula rito sa Vatican City para sa GMA Integrated News, ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Sa ibang balita, 3 miyembro umano ng Gun for Hire Group ang arestado sa Cotabato City. Pinaiimbestigahan na rin kung may kinalaman sila sa eleksyon 2025. Saksi si June Veneracion. Tatlong araw bago mag-eleksyon, 3 miyembro ng umano'y Gun for Hire Group ang arestado sa joint operation ng PNP Anti-Kidnapping Group at Philippine Marines sa Cotabato City. Nakuhanan sila ng baril at mga bala. Sino nagbigay yan sa'yo? Sino nag-issue yan sa'yo? Sino kayo nag-issue yan? Kasama sa iniimbestigahan ng PNP ang posibilidad na may kumontrata sa mga suspect para may ipatumba o manggulo sa eleksyon. Kaya nga sinasabi namin, sir, na gun for hire ito kasi suspect ito sa several shooting incidents dito sa area namin. Hindi lang mga Gun for Hire Group ang binabantayan ng mga pulis at sundalo sa mga lugar gaya ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Pati rin ang mga teroristang grupo na posibleng magamit para guluhin ang eleksyon. Sa monitoring namin, pwede kasi silang i-exploit ng mga politicians. Siyempre, kailangan nila for survival, yung pera. Wala pang pahayag ang mga naaresto sa Maguindanao del Sur at del Norte, kung saan merong 2 bayan ang under Comelec control. Nasa 2,000 pulis ang nakadeploy. 4,500 naman ang dineploy ng mga sundalo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Automated Counting Machines o ACM ang mga bagong makinang gagamitin para sa eleksyon 2025. At mahigit 100 at 10,000 ACM ang inihanda. Dito po ipapasok ng mga botante ang kanilang balota. At kumpara po sa vote counting machines na ginamit noong mga nakaraang eleksyon, adjustable at touchscreen na ang ACM. At makikita po sa screen ang ballot image para ma-review ang mga boto. Meron din po itong privacy screen para maiwasang makita ng iba. Ang baterya ng ACM kayang tumagal ng 14 na oras. Meron po itong auto-align at auto-correct features para maiwasan ang paper jam at mapabilis ang pag-scan ng balota. Automatic at maayos ang pagputol sa mga voter's receipt at meron din po itong sariling voter's receipt compartment. Mas pinababa rin ang ballot box para maabot ng mabotanteng may kapansanan. At meron ding headphones para naman matulungan sa pagboto ang mga persons with disabilities at senior citizens. Pagkatapos po ng botohan, sabay-sabay itatransmit ang resulta nito sa 7 servers. Meron pong advanced encryption standard ito para maprotektahan ang mga datos at hindi ma-hack. At kumpara po sa mga nagdaang eleksyon, may mga ilang binago ang Comelec gaya po ng internet at mall voting. Ating saksihan. Alas 6 na umaga ang simula ng botohan nung nakaraang eleksyon. Pero ngayong taon, may early voting hours para sa vulnerable sectors. Mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga sa May 12, pwede nang bumoto ang mga senior citizen, persons with disability at mga buntis at kanila mga assistor kung meron basta sila'y rehistrado sa parehong polling place.
Kung hindi makakaboto ng mas maaga, pwede pa rin silang makaboto sa regular voting hours na mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Ang computerized voters list naman na nakapaskil sa labas ng polling precinct, may mga litrato na rin ng mga botante bukod sa buong pangalan. Sa pamamagitan nito, mas madaling mahahanap ang pangalan. Dati, mga electoral board lang ang may hawak ng Book of Voters na may litrato ng mga botante. Ngayong eleksyon, automated counting machine o ACM na ang gagamitin, hindi na vote counting machine o VCM. Pagdating sa pag-shade sa bilog, matatanggap na bilang boto kahit gatuldok ng isang marking pen. 15% shade lang ay maaari nang mabilang mula sa dating 25% pataas na shading sa balota. Sa ating palagay, kung yung mismong tuldok na yan ay nabibilang, hindi na po magkakaroon ng duda pa. Ngayon po, lowest in the history of the automated election system ng ating bansa ang 15%. Gayunman, paalala ng COMELEC, 15% po babasahin ng makina. Pero lagi pong sinasabi natin, boto mo yan, ipagmalaki mo, pagsigawan mo, i-shade nyo po ng bilog para walang pagdududa. At hindi rin po kayo nag-iisip, binasa ba yung boto ko? Hindi. Nagsimula na rin ang internet voting para sa mga botanteng Pinoy sa ibang bansa. Online voting and counting system ang tawag dito ng COMELEC na unang beses ginawa sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Simula nitong April 13, 24/7 pwedeng bumoto ang mga overseas voter at matatapos alas 7 ng gabi sa May 12 oras sa Pilipinas. Maaring bumoto gamit ang anumang gadget na may kakayahang kumonekta sa internet. Isa pang bago kumpara noong eleksyon 2022, maaari nang bumoto ang ilang botante sa piling malls sa bansa. 42 malls ang gagamitin para sa mall voting mula sa 12 rehiyon sa bansa. 53 barangay ang kasali. Sa bilang na yan, may mahigit 74,000 rehistradong botante. Ngayong eleksyon, nagtatag din ang COMELEC ng mga task force na tututok sa iba't ibang problema na maaring humadlang sa matagumpay na botohan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Iapela po ni Pasig Congressional Candidate Christian Sia sa COMELEC en banc ang pag-disqualify sa kanya ng COMELEC 2nd Division. Git ni Attorney Sia, walang probisyon sa Safe Spaces Act tungkol sa grounds for disqualification ng isang kandidato. Ang naturang batas ang ginamit na basehan para i-disqualify si Sia dahil sa biro niyang alok sa mga solo parent sa isang kampanya. Ang sabi pa niya, pinakamabigat na parusa ang disqualification para sa isang kandidato. Kaya dapat daw, mabigat din ang basehan para rito gaya ng vote buying. Idiin niyang maaari pa siyang iboto. At sakaling manalo, sinabi na ng COMELEC na hindi siya iproproklama hanggat walang final resolution sa kaso. Nasawi ang 5 buwang gulang na lalaki matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay sa Marilog, Davao City. Sinubukan pa siyang buhatin mula sa duyan at ilabas ng kanyang lola pero naabutan sila ng pagguho. Nakaligtas pero nasugatan ng lola ang kanyang asawa at isa pa nilang apo. Ang masamang panahon ay dulot ng thunderstorms na posibleng maulit sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather para sa weekend, mataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Maaring magpabaha o magdulot ng landslide ang matitinding ulan. Sa Metro Manila, posible rin ang thunderstorms pero posible rin umabot sa danger level ang heat index. Ganon din ang mararamdaman sa mahigit 30 lugar. Magiging maalinsangan din sa Metro Manila sa eleksyon 2025 sa Lunes. Base po yan sa Special Weather Outlook ng Pag-asa. At magiging maulap naman at mataas ang tsansa ng ulan sa Batanes, Apayao at Cagayan dahil sa posibleng frontal system. May pag-ulan din sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Very humble at very human. Ganyan po inilarawan ni Luis Antonio Cardinal Tagle, si Pope Leo XIV. Si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David naman, inimbitahan si Pope Leo sa Pilipinas. Saksi si Connie Sison. Isang araw matapos ang conclave, nagsama-sama ang mga 3 Pilipinong cardinal elector sa press briefing sa Pontificio Collegio Filipino sa Roma. Nagkakaisa sila sa pagsuporta sa bagong Santo Papa. Si Cardinal Tagle, ibinahagi ang mga karanasan niya sa isang taon nilang pagsasama ng nooy si Cardinal Prevost. He is a very level-headed person. Makikinig yan at kung kailangan, aaralin niya ang isang bagay at nakakatulong siya sa discernment pagkaroon ng buong grupo.
Si Cardinal David naman, aminadong di gaano kakilala pa ang bagong papa. Pero agad daw niyang inimbita na dumalaw sa Pilipinas. Sa mga pag-father, I wish you could visit us in the Philippines. Nakangiti lang siya, sabi niya na God allows that. Ayon sa mga Cardinal, naniniwala silang maipagpapatuloy ng bagong Santo Papa ang mga reforma at programang ginawa ng yumaong si Pope Francis, base na rin sa mga mensahe nito sa kanyang Urbi et Orbi blessing na tumalakay tungkol sa kapayapaan. Natuwa ako kasi halos sinamarize niya yung mga discussions namin sa congregations of College of Cardinals. Bahagi ng sinasabi ng bawat cardinal ay yung ang perception niya sa sitwasyon sa mundo, anong perception niya sa sitwasyon ng simbahan, at ano ang ina-expect niya sa magiging bagong Santo Papa. I can safely say majority of the cardinals would like to see a continuity of the spirit of the papacy of Pope Francis without being a clone. Bagamat kilala bilang misyonaryo na malapit ang puso sa mga tao, ay tingin din daw nila na maipatutupad ang mga dapat na mga pagbabago sa simbahang Katolika, lalo't sa mga kinakaharap nitong mga kontrobersya. Inalala din nila ang mga nakatatawang sandali habang ginagawa ang conclave. Toilet ka na, pero kailangan isipin mo kasi hindi pwede lumabas eh. Parang incandescent in the system sabi. Haba-haba naman ako, minsan nagugutom ako. Samantala, ang pagsunod sa tradisyon ayon kay Cardinal Tagle ng pagsusuot ng cassock ay hindi daw dapat lagyan ng ibang kahulugan. Mula rito sa Roma para sa GMA Integrated News, ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Patuloy ang panunuyo ng mga kandidato sa pagkasenador bagong huling araw ng kampanya bukas. Ating saksihan. Nangako si Congressman Bonifacio Busita na prioridad ang pagpapababa sa presyo ng bilihin. Paglaban sa political dynasty ang bibigyang diin ni Teddy Casino. Si Representative Franz Castro isusulong mataas ang budget sa edukasyon. Karapatan para sa disenteng tirahan at kabuhayan ay paglalaban ni Mimi Doringo. Makatao at epektibong pampublikong transportasyon ang kay Modi Floranda. Gusto ni Amiral Lidasan magbigay ng boses sa mga moro at katutubo. Maging boses naman ng kababaihar taapi ang kay Liza Masa. Kapakanan ng magsasaka ang naisitanim ni Danilo Ramos sa Senado. Isinusulong ni Jerome Adonis ang pagbabago sa anyay pulok na sistema ng lipunan. Di kalidad at abot kamay na serbisyong medikal ang ipaglalaban ni Nars Alin Andamo. Isusulong ni Ronel Arambulo ang kapakanan ng mga mangingisda. Proteksyon sa kababaihan ang ipinaglalaban ni Congresswoman Arlene Brosas. Binigyan din ni Senadora Pia Cayetano ang pagkakaroon ng sapat na pondo para sa mga serbisyo. Pagbabantay sa kaba ng bayan ang tututukan ni Ping Lacson. Pagpapalawak ng turismo naman ang kay Senator Dito Lapid. Pag-asenso ng bawat Pilipino ang hangad ni Manny Pacquiao. Ibinida Dito Soto ang nagawa at naipasang batas. Paglaban naman sa troll farms ang ibinida ni Senador Francis Tolentino. Si Congressman Erwin Tulfo, bibilin daw sa Senado ang kanyang karanasan. Pagpapaunlad ng buhay ng bawat Pilipino ang isusulong ni Bernard Abalos. Libreng gamot at walang tax sa overtime pay ang gusto ni Mayor Abby Binay. Si Senador Bong Revilla, ibinida ang mga naipasang batas. Isang Department of Disabilities ang iminungkahi ni Attorney Angelo de Alban. Sa Maynila, idiniin ni Senator Bato de la Rosa ang paglaban sa droga at krimen. Si Senator Bongo naisilapit sa taong bayan ng serbisyong pangkalusugan. Nais ni Attorney J.V. Hinlo na magkaroon ng presentasyon ang mga taga-Visayas kapakanan ng mga magsasaka ang isinulong ni Attorney Raul Lambino. Presyo ng kuryente ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Si Dr. Richard Mata, prioridad ng libreng check-up at hospitalisasyon. Laban kontra korupsyon at kahirapan ang idiniin ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Attorney Vic Rodriguez, nais protektahan ng soberanya ng bansa. Epektibong pagbibigay serbisyo ang pinangako ni Philip Salvador. Si Attorney Jimmy Bondoc, isinulang diplomasya at disiplina sa Senado. Nag-ikot sa Tarlac si Kiko Pangilinan. Si Ariel Querubin nang himok na maging mapanuri sa pagpili ng iboboto. Edukasyon at pabayang ilan sa advokasya ni Representative Camille Villar. Batas para sa siguradong trabaho ang itinulak ni Bam Aquino sa Laguna. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025.
Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging kabahagi ng aming malaking misyon at pagtutok at pagbabantay ngayong eleksyon 2025. May balita ba sa inyong lugar tungkol sa eleksyon? O di kay nagkaroon ng aberya sa inyong mga presinto? Kamusta naman ang inyong naging pagboto? Lahat po ng tanong at sumbong kaugnay sa eleksyon, pwede niyong ipadala sa GMA Integrated News sa pamamagitan ng U-Scoop Plus. Maaaring sumali sa U-Scoop Group sa Facebook at pwede rin direktang mag-message sa verified U-Scoop page o di kaya gamitin ang hashtag U-Scoop sa inyong mga posts sa iba't ibang social media platform. Ang lahat ng larawan at video kaugnay sa eleksyon 2025 na ipapadala ninyo ay dediretso sa aming Digital Action Center. May plano na po ang ilang kapuso stars para ipagdiwang ang Mother's Day. Si Barbie Fortesa pagsasabay na lang ang selebrasyon sa karawan ng kanyang mga magulang. At may inihanda naman si Juancho Trevino para sa kanyang misis na si Joyce Spring na nais niyang pasalamatan sa espesyal na araw na ito. Simple at sa bahay lang daw magdiriwang si Zonia Mejia para sa kanilang ina. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.